China, kayang patayin ang kuryente ng Pinas. Globe, Lazada at marami pang kumpanya hawak nila. West Philippine Sea Issue. Ang liham ng gobyerno kay Huang Zilian, ang pinakamataas na kinatawan ng China sa Maynila, ay magalang ngunit walang pag-aalinlangan dahil ito ay nagpapakita ng malaking pula na linya sa isang plano na nagkakahalaga ng $1.4 billion para sa isang riles sa pinakatimog ng Mindanao, na nagsasabing ang Pilipinas ay hindi na interesado sa pangako ng China na magbigay ng pondo para sa 100 kilometro na riles. Ito ay isa pang senyales, ayon sa mga analyst, kung paano ang West Philippine Sea Issue or South China Sea Conflict ay nagpapahirap sa ugnayan sa pagitan ng Philippines and China. Pero alam nyo ba na ang Pilipinas at China ay nagkaroon ng malakas na ugnayan sa isa't isa sa mga nakaraang administrasyon? Dahil dito, milyon-milyong dolyar na halaga ng mga investments ay nagmumula sa China. Ang mga ito ay nakatuon sa mga infrastruktura, kung minsan ay sa mga kooperasyon sa negosyo, o, tulad ng sinasabi ng ilang mga mamamahayag, sa korupsyon. Maraming sikreto ang mabubunyag sa video na ito tungkol sa mga investment ng China sa Pilipinas, at malalaman nyo kung meron bang tinatagong plano ang China sa mga investment na ito. Malalaman natin kung ito nga ba ang dahilan kung bakit dapat lalo tayong mangamba sa issue sa West Philippine Sea o South China Sea. Pagkatapos mong panoorin ito, baka magdalawang isip ka sa mga ginagamit mong gadgets at website tulad ng Globe at Lazada, kaya panoorin nyo hanggang sa matapos ang video. Mag-comment din kayo kung palagay ninyo ay mayroong personal na rason ang mga nakaraang pangulo sa mga investment na ipinasok na ito. Bago ang lahat mga ka-IQ, please make sure to subscribe dahil marami pa kaming mga nakakaaliw na video na gagawin sa mga susunod na araw. May iba't ibang paraan kung paano nag-i-invest ang China sa Pilipinas, pero madalas na hindi nababanggit sa mahalagang balita ay ang pagbili ng kumpanya sa Pilipinas. Sa nakaraang panahon, may mga pagkakataon na binili ng China ang ilang uri ng stake sa mga kumpanya sa Pilipinas. Bagaman may mga limitasyon sa konstitusyon ng Pilipinas, mayroon pa rin mga kumpanyang Chino, kahit na pag-aari ng Estado, na sinusubukan na mapalawak ang pagmamayari hanggang 40%. Sa paglipas ng panahon, habang binubuksan ng Pilipinas ang kanilang mga negosyo para sa ganap na dayuhang pagmamayari, magiging posible ba na ang mga pamumuhunan ng China ay talagang kakainin ang malaking bahagi ng mga pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas? Panoorin hanggang sa dulo. Palagay nyo mga ka-IQ, dapat ba tayong mag-alala? Mag-comment na. May dalawang pangunahing sektor kung saan malaking papel ang ginagampanan ng mga kumpanya ng China sa Pilipinas. Ito ay ang telecommunications at finance. Una sa listahan ay ang finance. Ang Alibaba, na kilala rin bilang tech darling ng China, ay may malaking presensya sa Pilipinas sa pamamagitan ng Ant Financial, ang kanyang subsidiary. Nagtulungan ito sa pinakamalaking kumpanya sa telecommunications ng bansa, ang Globe. Matapos mamuhunan ang kumpanyang Chino sa Mint, na kilala rin bilang operator ng GCash, nagkaroon ng malapit na ugnayan ng Globe at Ant Financial. Ibig sabihin, may stake ang Ant Financial sa GCash, ang pinakamalaki at marahil ang pinakadominanteng fintech service sa Pilipinas. Mula nang mabili ito noong 2021, lumitaw ang Ant Financial na may 40% stake sa Mint, kung saan ang ibang 40% ay pag-aari ng Globe, at ang natitirang bahagi ay pag-aari ng ibang mga investor. Hindi lamang isang payment service provider ang GCash. Ito ay nagpapadali ng trilyon at trilyon ng mga transaksyon sa piso taon-taon, at walang alinlangan, magpapatuloy itong maging isang pangunahing player sa kabuuang industriya ng finance sa Pilipinas sa hinaharap. Hindi lamang GCash ang naglalaro dito. Pag-aari rin ng Alibaba ang Lazada, na nagpapatakbo ng malaking merkado sa e-commerce ng Pilipinas. Ngunit, hindi katulad ng GCash, nag-ooperate ang Lazada sa Singapore. Gayunpaman, dapat ipakita nito kung gaano kahalaga ang Alibaba sa Pilipinas, dahil nakikipag-ugnayan ito sa e-commerce at financial services ng bansa. Ngayon, patuloy nating pag-usapan ang telecommunications. At hindi ito Globe ngayon, isang kumpanya na kilala bilang Dito Telecommunications, dating kilala bilang Mizlatel. Nang manalo ang Dito Telecommunications sa bid upang maging ikatlong telco provider sa bansa, marami ang nagulat. Ayon sa maraming mamamahayag, mayroon ng Dito Telecommunications na favorable advantage. May koneksyon sila sa executive branch ng Pilipinas, ayon sa kanila, at higit sa lahat, bahagi rin sila ng isang Chinese state-owned company na kilala bilang China Telecom. Maraming kontrobersya ang naranasan ng China Telecom sa buong buhay nito. Noong 2021, ito ay pinag-utos ng isang US executive order na mag-delist mula sa New York Stock Exchange, at binawi ng Federal Communication Commission ang operating license ng kumpanya sa Estados Unidos dahil sa mga pambansang dahilan sa seguridad. Gayunpaman, ang kumpanyang ito mismo ay isang backer ng Dito Telecom. Kaya, magkano ang kanilang stake?
Well, katulad ng karaniwan, upang ma-maximize ang constitutional limitations, 40%. Ang magandang balita ay ang natitirang 60% ay pag-aari ng Udena at Chelsea, na pag-aari rin ni Dennis Oy, isang matagal ng negosyante sa Davao at kaibigan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Nakakabahala ba sa iyo ang mga ito? Mag-comment muna mga ka-IQ. Ang Chinese-backed telecom, kaibigan ni Rodrigo Duterte, nanalo sa bid kung saan maraming iba pang players ang nag-compete upang maging ikatlong telco. Ito ang kontrobersya sa likod ng investment na ito, pero sa kabila nito, ito ay nagdulot ng investigasyon ng Armed Forces of the Philippines upang tingnan kung makakasama ba ito sa national security ng bansa. Pero ayon sa kumpanya, natanggap na nila ang kanilang security audits. Mula noon, lumaki ng husto ang paglago ng Dito Telecom. Mayroon na silang milyon-milyong mga subscribers at patuloy na lumalaki. Ngayon, kung hindi pa ito sapat na nagpapakita ng kung gaano kalaki ang presensya ng China sa Pilipinas, baka mas lalo ka pang magulat sa susunod na pag-uusapan natin. Ang una ay ang Power China. Ang Power China, tulad ng China Telecom, ay isang state-owned company. Sila ay may ilang mga deals sa Pilipinas para sa mga power-related deals. Sa katunayan, isa sa mga ito ay ang 500 megawatt Wawa Hydroelectric Project, isang deal na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyong. Ngunit ang Power China Philippines ay nakaranas din ng ilang mga kontrobersya, tulad ng binigyang diin ng Philippine Center for Investigative Journalism. Bukod sa Power China, kilala rin ng mga tao ang National Grid Corporation of the Philippines, isang pribadong korporasyon na nagpapanatili at nagpapaunlad ng power grid ng Pilipinas. Tulad ng ibang deals, bahagi rin ng State Grid Corporation of China ang pag-aari ng NGCP. Maraming kontrobersya ang nagsisilbing balot sa deal na ito. May ilan pa nga na nagsabi na kayang patayin ng China ang access sa kuryente sa Pilipinas kung gusto nila, pero tumanggi ang NGCP na mangyayari iyon. Ngunit, hindi lamang ito ang mga malalaking investments na naganap sa nakalipas na ilang taon, ngunit hindi rin ito ang mga tanging investments na nangyayari. Alam na ang mga Chinese investments ay malalaki, lalo na mula sa panahon ng dating Pangulong Gloria Arroyo, na nagpakilala ng malalaking Chinese investments sa Pilipinas, lalo na sa mining industry. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang bahagi sa lahat ng ito, ang mga implikasyon sa ilalim ng mga kasunduan na ito at kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang soberanya ng Pilipinas. Habang naglalagay ng tatak ang China sa mga kritikal na sektor tulad ng telecommunications at energy, lumilitaw ang mga tanong tungkol sa pambansang seguridad at data privacy. Ang pag-aari ng China sa NGCP, halimbawa, ay nagpakilos ng mga debate tungkol sa kung nagdudulot ba ito ng banta sa pambansang seguridad ng bansa. Gayun din, habang lumalawak ang sakop ng Dito Telecommunications, lumilitaw ang mga alalahanin tungkol sa surveillance at data protection. Tandaan, meron pa tayong ongoing issue sa West Philippine Sea. Palagay nyo ba mga ka-IQ, kaya ba matapang ang China na mangbuli dahil marami silang hawak na investments sa Pinas? Ngunit sa kabila ng mga posibleng hamon, mayroon pa rin mga benepisyo sa pagpasok ng mga kumpanyang Chinese sa Pilipinas. Ang pagdating ng mga kumpanyang Chino ay nagdulot ng paglikha ng mga trabaho sa mga sektor tulad ng telecommunications at infrastruktura, nag-aalok ng mga bagong oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Maaari ring magdala ng sariling teknolohiya ang mga kumpanyang Chino na siyang ipapasa sa bansa. Ang kanilang mga pamantayan, na maaaring magdulot ng kontrobersya, ay dapat pa rin sundin. Pero, handa ba tayo na harapin ang mga risk tulad ng West Philippine Sea conflict alang-alang sa paglaki ng ekonomiya? Mag-comment na mga ka-IQ, ipahiwatig ang pulso ng masa. Panuurin mo pa ang iba naming mga video tungkol sa West Philippine Sea issue. Yun lang for today, sana ay nag-subscribe ka na.